Hi everyone, this is Mr. Spark. Welcome back again sa ating another video. So ngayon lang tayo nakapag-upload mga ka-Spark. At sa video na to mga ka-Spark is tatalakayan natin at ibabahagi ko sa inyo yung mga requirements na dapat natin i-comply sa pag-renew ng ating mga TESDA certificates like NC, COC certificates. So kasi kaka-renew ko lang. At bago tayo magsimula mga ka-Spark, no, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell para updated sa mga sunod na videos na ating gagawin. So magsisimula na tayo mga ka-Spark. Una-una sa pag-comply ng ating mga papers na kailangan sa pag-renew ng ating certificates. Number one is yung original copy, original certificate na ating TESDA, no? So yun yung unang kailangan. Pangalawang requirements is dapat meron tayong passport size na picture, white background, formal attire siya mga Spark. Magpagawa kayo dun sa mga computer shop, meron naman dun. So dito kasi sa pag-renew ko mga Spark, kung kailangan lang nila is dalawa. At pangatlo is dapat meron kayong payment. Yung pang-apat is dapat meron kayong documentary stamp. So naghahanap kasi dun. At regarding naman dito sa documentary stamp mga Spark, kung hindi kayo nakadala or wala kayong mabilan, so meron naman siguro dun sa loob ng TESDA mismo. Or kung wala, yung dating documentary stamp, no, kasi yung dating certificates natin meron yung photocopy at naka-certified yun. So meron dun nakalagay na mga documentary stamp. Tanggalin niyo yung documentary stamp sa dating yung certificate, yung Xerox copy. Tapos yun yung ibigay nyo dun sa kanila para yun yung i-attach nila dun sa bago mong photocopy na certified true copy na bago mong certificate. So yun yung pang-apat mga Spark. At panglima mga Spark, dapat meron kayong COA, Certificate of Employment. Dapat at least 1 year experience. Pero kung mas lagpas pa kayo ng 1 year sa experience na requirements nila is mas maganda. So humingi kayo dun sa mga kumpanya na pinagtatrabahuan nyo. Pagdating dito sa COA mga ka-Spark, no, so isi-share ko lang din sa inyo kasi para malaman din ng iba, no, ng mga viewers natin. Kung halimbawa mga ka-Spark, kung kayo ay nasa barangay lang ninyo or nagtatrabaho kayo dyan sa mga private owned welding shops like yung mga paggawaan ng mga tricycles. So yung gawin nyo mga ka-Spark is gumawa kayo ng COA nyo mismo. No, yun yung patunay na ikaw ay nagtrabaho dyan sa mismong shop na yan at kausapin mo yung may-ari, papirmahan mo dun sa kanya. So at pangalawang hingin mo sa kanya mga Spark is dapat meron siyang business permit kasi kailangan yan sa pag-renew ng ating certificate. So halimbawa mga ka-Spark, kung wala siyang maibigay, so ang gagawin yung mga ka-Spark, kung wala siyang business permit talaga kasi mahal yan sa DTI, so karamihan dyan hindi kumukuha ng ganyan, lalo na kapag sa tingin nila is low-key. So, ang gagawin nyo, pag wala silang business permit, hingiin ninyo yung barangay business permit na lang nila. No? Hindi yung sa DTI. Pa-xerox mo lang yung mga papers na makuha mo galing sa kanila. Pangatlo mga ka-Spark, hindi pa yan sapat ang barangay business permit. Dapat meron ka ding barangay certification. So, pagdating dito sa barangay certification mga ka-Spark, ang purpose nito is para patunay, no, ikaw ay nagtatrabaho dyan sa mismong shop ng barangay na yan, sakop ng barangay na yan. So, kailangan mo ng barangay certification at dapat yun mga ka-Spark ay sealed. Bigyan ko kayo ng sample mga ka-Spark. So, ito yung sample ng barangay certification mga ka-Spark, no? Office of the Punong Barangay. So, dito nakalagay is certification to whom it may concern, no? Ito yung mga nakalagay dito, yung patunay na ikaw ay mismong nagtatrabaho dyan sa shop na yan, nasakop ng ganyang barangay. At syempre, permado ng barangay captain, meron ditong seal, at meron makikita dito yung certification fee. At syempre, dito sa gilid mga Spark is ito yung barangay officials na mga honorable na nakalagay dito sa gilid. So, dapat ipa-xerox nyo sa ipapakita doon sa pag-renew ng inyong TESDA certificates. After mong makagawa ng COA, barangay business permit, tapos sa barangay certification, so pa-xerox mo lang yung mga Spark para
pagdating doon, hindi mo mabigay yung mga original. Dapat Xerox, photocopy lahat yung ibibigay mo doon. Yun yung mga kailangan mga ka-Spark, no, sa pag-renew ng ating certificates. At ito, syempre yung dati yung certificates, itago nyo lang yun kung meron kayong Xerox. At ito sa akin kasi, in-issue siya last 2018. So ito yung photocopy ng akin dating certificate. Ito yung bago na nakuha ko. Valid siya until 2028. So meron din tong kasama na dalawa na mga naka-photocopy din mga Spark, no. So dito sa photocopy mga ka-Spark, meron ditong certified true copy at dito nakalagay yung mga documentary stamp ninyo at kung ano yung mga nandito sa original, dito rin nakalagay. So, yun yung mga kailangan mga ka-Spark, no, sa pag-renew ng ating TISDA certificates. At ipapakita ko sa inyo mga Spark yung aking ginawang Certificate of Employment COA na ako lang gumawa at syempre pinapermahan ko dun sa may-ari kasi wala sila dong paggawa. So sinabi ko na lang na ako na lang yung gagawa tapos magperma na lang siya. So ito yun mga Spark yung ginawa ko na Certificate of Employment. At pagdating dito naman mga Spark ito yung hiningi ko sa kanila, Barangay Business Permit, no? Ito yung patunay na sila ay mayroong permit galing sa barangay, no? Kasi wala silang DTI permit kasi hindi sila kumuha dahil hindi naman maintain yung kita nila sa shop nila. Hindi naman araw-araw merong talaga. So kaya hindi sila kumuha. So ito, sapat na tong katibayan mga ka-Spark na ikaw ay nagtatrabaho at na-practice mo ng 1 year or mas mahigit pa sa 1 year yung experience mo, no? Yung skill mo, dapat na-practice mo siya. So ang nilagay ko sa akin mga ka-Spark is 1 year lang na experience na skills, no? So yun yung 1 year lang yung nilagay ko dito sa aking COA. At dapat mga ka-Spark huwag nyo kalimutan, dapat dito sa COA, dito sa baba ng inyong pangalan, has been employed in. So dapat merong pangalan ng welding shop or yung mga shop na pinagtatrabahoan yung mga ka-Spark. Kasi kapag walang pangalan yung shop na pinagtatrabahoan ninyo is hindi yan ma-honor dun sa TISDA. So, ibabalik niya sa inyo yan. So kung ilalagay nyo dun, has been employed welding shop, in this welding shop, hindi nila i-honor yan. Dapat merong pangalan na nakalagay. Kasi makikita naman yan dito sa barangay business permit nila kung ano yung pangalan nila. So, ano yung pangalan ng shop nila at dito mo yun ilalagay sa COA mo. So, una, i-review ko lang mga ka-Spark, no? Sa COA, kung complicated, no? Kung hindi kayo nakapagtrabaho sa malaking kumpanya at kayo nagtrabaho lang dyan sa mga nasa barangay ninyo na mga private owned na mga welding shops, etc. So, ang kailangan nyo lang i-comply, COA, papirmahan nyo sa may-ari, barangay business permit, barangay certification. Dagdag ko lang sa inyo, pagdating dito sa ating national certificate TISDA, dapat kung ano yung pangalan na nilagay nyo, dapat tama yung mga ka-Spark. Kaya sa akin, dito wala akong middle initial. So dito sa aking, sa dati kong certificate is nilagyan ko siya ng middle initial. So pagdating dito sa pag-renew ko, meron din siyang middle initial. So ang gagawin dito mga ka-Spark, kung halimbawa ganito din mga nangyayari sa inyo, magkamali kayo. Kasi kapag nag-renew ka, yung dati mong certificate merong middle initial at pag mag-renew ka, tapos kailangan gusto mo ipatanggal, hindi sila magtatanggal nun. Kasi natanong ko dun kung pwede bang itanggal to, tanggalin tong middle initial ko kasi nag-renew naman ako. So ang sabi nila, hindi pwede sir kasi hindi kami yung school. Dapat kung gusto niya ipatanggal mga ka-Spark, pumunta kayo dun sa eskwelahan na pinag-aralan nyo ng TISDA. Doon nyo
ipaayos, no? Or ipatanggal. Sa akin, ito yung problema ko. So, siguro mga next day, ibabalik ko to doon at para masettle to. No, kasi malaking problema kasi to dahil sa passport ko mga ka-Spark is walang Indonesia sa ibang mga ano ko, papilis ko walang, hindi ko nilagyan ng Middle East. Dito lang talaga nagkamali ako sa paglagay. So kung ma-encounter kayo ng ganito mga Spark, dapat bago kayong pumunta doon sa pag-renew, dapat isettle muna ninyo doon sa eskwelahan na pinag-aaralan niyo ng skills ninyo para pag-renew niyo doon sa mismong TISDA office nila is okay na, no? Kung gaya ka sa akin na nagka-problema. Sa akin, wala akong middle initial, nalagyan ko ng middle initial. So, yun yung naging problema ko. Pero marirenew pa rin naman mga ka-Spark. Yun lang yung problema. Kung gusto mo ipabago or isa sa mga name mo na merong mali, so kailangan mo dun ipabago muna sa pinag-aralan mong eskwelahan bago mo ipunta doon sa mismong office nila. Para pag-renew mo, okay na. So, valid to hanggang 2028 ng mga Spark. So, 5 years yung validity niya. So, hanggang dito na lang mga Spark, no? I hope nakatulong ito sa inyo at nabigyan ko kayo ng idea about dito sa mga pag-comply natin ng requirements para pag mag-renew kayo ng inyong mga TISDA certificates is meron na kayong idea kung ano yung mga requirements na dapat nyo i-comply at ano yung mga possibility na pwede nyo ma-encounter bago kayo pumunta doon sa mismong pag-renewhan ninyo. So ayun mga ka-Spark, nabigyan ko kayo ng idea, nakatulong itong na-share ko sa inyo. Huwag nyo kalimutan, suportahan ang ating channel, paki-subscribe at paki-follow din ang ating page, Sean MC. Maraming salamat sa inyong lahat mga ka-Spark. Again, this is Metal Spark.